Senator Bong Revilla at mga kachika, ia-appeal niya sa Office of the President. So mga kachika, etong ipinataw na 12-day suspension ng MTRCB sa It's Showtime, person Lala Soto ng MTRCB, babanggain niya si President Bongbong Marcos na. Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, nais ko muna kayong anyayahan na mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Sabado mga kachika yung nagbabaga pa ring issue tungkol nga sa 12-day suspension ng It's Showtime. Pero this time mga kachika, mas nagiging interesting na tong balitang to. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nang himasok si Senator Bong Revilla at mga kachika, ia-appeal niya sa Office of the President. So mga kachika, etong ipinataw na 12-day suspension ng MTRCB sa It's Showtime, makakarating na kay Bongbong Marcos. Isang araw pa lamang ang nakakalipas matapos ibasura ng MTRCB ang motion for reconsideration na isinumite ng ABS-CBN at GMA Network, nagbigay ng kanyang pahayag si Senator Bong Revilla Jr. na ayon sa kanya mga kachika, hindi naman yata patas na idadamay ang mga crew and staff o iba pang mga host ng It's Showtime mga kachika. Ayon kasi sa kanya, ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Basahin natin mga kachika yung mensahe dito ni Senator Bong Revilla Jr. Without getting into the merits of the case, the MTRCB should be able to consider the welfare of all the staff and crew working in the show who had nothing to do with the cited reason why the show was suspended. These are the workers who are under a no work, no pay scheme. If the suspension pushes through, they won't have the means to earn a living and put food on the table. Ang gustong ipunto dyan ng senador, bakit nga naman daw kailangang madamay yung mga taong wala namang kinalaman sa kalaswaan na yan? Para sa kanya, napaka-unfair kung pati yung ibang bumubuo sa programang It's Showtime, hindi napapapasukin ng 12 days at no work, no pay. Samantalang hindi naman sila yung nagpakita ng kalaswaan sa live national television. Yung mga taong yan, yung mga crew and staff sa likod ng kamera na ang ginagawa lang magtrabaho at ibigay ang lahat ng kanilang makakaya para meron tayong programa na mapanood. Sila lang naman mga kachika yung madaling araw pa lang nandyan na sa studio, laging puyat. Sila yung mga inuutos-utusan. Sila yung kapag may field yung mga host, yung mga nababasa sa ulan kasi sila yung mga tagapayong. Hindi natin sila nakikita mga kachika Hindi naman sila natututuan ng camera Pero alam niyo yun, behind the scene, sila yung pinakapagod dyan sa studio. Ngayon tong mga taong to na wala namang kinalaman sa malaswang pagdila nga ni Vice at Ayon ng icing sa kanilang mga daliri, masususpinde ng 12 days. Tignan niyo yan mga kachika. Dinamay na nga sila, mawawalan pa sila ng trabaho ng 12 days. Tingin nyo ba may hustisya dyan? Kumbaga yung MTRCB, dinamay nila yung mga yan. Tingin nyo ba mga kachika may pupuntahan yung mga yan? No work, no pay sila Ngayon, saan sila kukuha ng pangkain nila sa araw-araw? Pangkain nila sa pagkainan? Papakain nila sa pamilya nila? Tapos ang tanong pa, anong kasalanan nila? Ngayon kaklaruhin ko lang mga kachika, ang pagkakaintindi ko dito, hindi naman kumukontra si Senator Bong Revilla sa 12-day suspension na ipinataw kay Vice Ganda at kay Ayon Perez. Humihingi lang siya mga kachika ng konting konsiderasyon na sana'y i-take consider naman yung mga taong walang kasalanan. Kumbaga gusto niyang iparating kay President Bongbong Marcos na
tignan mo naman tong hatol na ibinigay ng MTRCB. Tignan mo naman kung magagawan pa ba to ng paraan para naman yung mga taong walang kasalanan, yung mga taong, alam niyo yun, hindi naman sila yung gumawa ng kalaswaan, wag naman idamay. Di ba mga kachika? Yun ang may hustisya. Kumbaga, kung isususpindi nila ng 12 days yung programa, bayaran nila yung mga taong yan. Kumbaga, gawin nilang BL, gawin nilang paid na vacation leave. Di ba mga kachika, mas maganda nga yun, magiging excited pa yung crew and staff niyan kasi wala silang trabaho, bayad sila. Ganun gawin nila. Kasi magiging yan mga kachika unfair yan dun sa mga nadadamay lang. Kaya ako mga kachika pabor din ako dito sa sinasabi adhikain na ito ni Bong Revilla. Gusto ko to, kumaga after ko nga ma-realize, mabasa yung kanyang gustong i-point out. Napakaganda nito mga kachika. Kaya sana nga kung magbibigay ng hatol etong MTRCB, kung babaguhin man nila to, kung si Bongbong Marcos mga kachika, presidente natin mangingialam na nga dito, sana wag na nilang idamay yung mga taong walang kinalaman. Or kung isususpindi nila yung buong programa, si Vice Ganda, si Ayon Perez at yung iba pang mga host na kasama sa kontrobersya, yun lang yung wag nila bayaran. Sila naman yung punot dulo niyan, di ba? Kaya yun lang ang ko dyan mga kachika, ang opinion ko dyan. Kayo ba, ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba yung ginawang verdict ng MTRCB na isuspinde itong buong show kasama yung mga nadamay lang, may hustisya ba doon mga kachika? Kung kayo ba ang lalagay sa sitwasyon ng mga taong yun na nagtatrabaho lang sa araw-araw, tapos hindi naman sila yung gumawa ng ikapapahamak ng show, tapos out of nowhere bigla na lang na suspended kayo 12 days, no work, no pay. Pambihira yung natin mga kachika no? Yung sistema dito sa Pilipinas no? Sana MTRCB, baga alam ko na mas magiging better pa yung verdict nyo na yan, mai-improve nyo pa yung hatol na yan. Sana naman kung isususpindi nyo yung buong It's Showtime, bararan nyo na lang yung mga yan. Sabihin nyo, i-mandate nyo sa ABS-CBN, sa pamunuan ng It's Showtime, na bayaran yung mga walang kasalanan. Kumbaga, nadamay lang yung mga yan. Kawawa yung mga pamilya niyan. Sila na nga yung malilitang sahod Sila pa yung aalisan nyo ng pangkain nila sa araw-araw. Kaya sa totoo lang mga kachika, habang lumalalim tong issue na to sa pagitan ng It's Showtime at MTRCB, talagang mas nagiging interesting sila. Kasi ang daming sumasawsaw Ang daming nangingialam Tapos ang nakakatawa pa umaabot na ito sa Office of the President. President Bongbong Marcos. Di ba? Kaya abangan natin yan. Sigurado kapag nagmaterialize yan, kapag pinansin yan ng presidente, mas maging maiinit ang laban. Mga kachika, isipin nyo Chairperson Lala Soto ng MTRCB, babanggain niya si President Bongbong Marcos na. Pero hayaan nyo mga kachika, kapag dumating na tayo sa puntong yan, siguradong babalitaan ko kayo, i-update ko kayo palagi. Kaya mga kachika, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para hindi kayo mahuhuli sa balita. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net. Maraming balita doon. At ilagay nyo rin ang inyong mga opinion dito sa comment section para mapag-usapan natin kung ano ba yung inyong mga saloobin tungkol sa partikular na isyong ito. Chika Patrol signing out. At chika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.